Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ginugunita ng simbahan sa araw na ito si San Benito. Sama-sama tayo magpurit magpasalamat sa Diyos at itaas sa Kanya ang ating mga panalangin, ang ating mga intensyon sa pagdiriwang. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan, ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at lubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo ang Abad ng San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang amin nawang mapahalagahan para talantunin namin maliksi at bigay na bigay alandas ang pagsunod sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyo magdala niyan sa harap ko? Sino ang may utos sa inyo magparoot parito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan, labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha.
Hindi ko kayo papansinin kahit na kayo'y manalangin ng manalangin. Hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay. Magpapabuti kayo, magbalik loob sa akin. Talikdanan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunuri sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na lulugod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang manunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Katotohanan, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sabagat naparito ako upang papaglabanin ang mga anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilin ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Gaydi po sa naikis sa atin through live streaming. Magandang umaga po. Nais ko pong hiramin ang isang linya mula sa marriage encounter. Ang sabi po doon, love is not only a decision, or it's not only an emotion, it is a decision. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon o damdamin, kung hindi ito isang desisyon na habang buhay, ikaw ay magmamahal. Ang damdamin ay lumilipas, ang paghanga ay nawawala, lalo na kapag nawawala na ang iyong hinahangaan sa isang tao. Kaya nga kumisan ito ang naging dahilan ng pag-aaway, kumisan nauuwi sa paghihiwalay, kasi ang pag-ibig na pinasimulan ay nakabatay lamang sa mga nararamdaman sa isa't isa, sa mga nakikitang pisikal sa isa't isa. Kaya nga kapag nawala na ang lahat ng ito, doon na nagkikita ang kasiraan, ang kahinaan ng isa't isa, at dahil hindi malalim ang pag-ibig, ito'y nagdudulot ng kaisipan na hiwalayan ang minamahal. Pero kapag ang pag-ibig ay nagmumula sa isang desisyon, sa isang paninindigan, na kahit anong mangyari, maninindigan ka na mahalin ang iyong minamahal, hindi nakabase sa kung ano paman, kung hindi sa isang ugnayan na nagmumula sa Diyos, na nagpasyan na mahalin tayo, maging anuman tayo, maging sino man tayo. Kaya nga, love is not only an emotion, it is a decision. At kapag ikay nagpapasya, handa mong harapin ang anumang mga hamon dala ng pag-ibig. Kahit mga hulugan ito ng pag-iiwan sa maraming bagay, kahit mga hulugan ito ng pag-iiwan kahit sa ugnayan dito sa lupa. Kaya nga, sabi ni Jesus sa ating binasang Ebanghelyo, siya'y naparito hindi para magdala ng kapayapaan, kung hindi ng paghiwa-hiwalay. Sapagat kapag ika'y nagmahal sa Diyos, maninindigan ka para sa Diyos. Aalsin mo yung mga ugnayan, yung mga bagay na kumisa naging balakid sa iyong pagsunod sa Diyos. Kaya nga merong mga ugnayang iyong iiwanan, maging sa pamilya, umaging sa anumang mga bagay dito sa lupa. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, hindi ka makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Uunahin mo ang Diyos sa lahat. At yun naman ang sabi ni San Benito, na ating ginugunita ngayon. Kapag inuna mo ang Diyos, ang lahat ay susunod na. Kaya nga, pagsusumikapan natin na parating unahin ang Diyos sa ating buhay. Pagsusumikapan natin na parating ilagay sa kauna-unahan ang Diyos sa ating buhay. Maaring ito'y magdulot ng iba't ibang mga bigat sa ating buhay, dahil marami tayong iiwan. Kaya nga sabi ni Jesus, kinakailangan sumunod tayo sa Kanya at magpasan ng ating krus upang tayo maging karapat-dapat sa Kanya. Ang pagsunod sa Kanya, ang pagsunod sa Diyos, ay hindi tawag ng pansariling kaginhawahan, hindi pansariling kasarapan sa buhay. Ang pagsunod sa Diyos ay paninindigan para sa Kanya. At kapag ikay naninindigan sa Kanya, dapat bukas ka sa katotohanan na handa kang magsakripisyo para sa Kanya. Marami kang iiwanan, marami kang isasantabi. Kaya nga sabi ni Jesus, kung nais mong sumunod sa akin, itakwil ang iyong sarili, pasanin ang iyong krus, at sumunod sa akin. Mahirap yun kapag ang ating pag-ibig sa Diyos ay nakabatay lamang sa ating paghanga sa Kanya.
Mahirap yon kapag ang pag-ibig natin sa Diyos ay nakabatay lamang sa mga biyayang ating tinatanggap. Palalalimin natin ang ating ugnayan sa Diyos. Nang sa ganon, kahit anong mangyari sa buhay, kahit may mga pagsubok, kahit may mga hirap, kahit may mga dalahin na dumarating sa atin, maninindigan tayo na patuloy na mahalin ang Diyos, maging anuman ang mangyari sa ating buhay. Yun din ang sinasabi sa atin sa ugnayang dito sa lupa. Kapag tunay ang ating pag-ibig sa ating kapwa, kapag wagas ang ating pag-ibig sa ating kapwa, na siyang paalala sa atin kahapon sa ating Ebanghelyo, ang ating pakikipagkapwa-tao. Kapag tunay ang ating pakikipagkapwa, kahit anong mangyari, patuloy nating mamahalin ang ating kapwa-tao, patuloy nating tatanggapin ang ating kapwa-tao, maging anuman sila, maging sino man sila, katulad ng pagtanggap at pagmamahal sa atin na ipinapadama ng Diyos, na sa kabila ng ating pagiging makasalanan, sa kabila ng paulit-ulit nating pagkakamali at pagkakasala, sa kabila ng katigasan ng ating ulo, patuloy tayong minamahal ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabatay lamang sa emosyon o damdamin, kung hindi ang pagkapasya na tayo'y mahalin hanggang sa kahuli-hulihan upang dalhin tayo sa tunay na pag-ibig, ang pag-ibig sa piling ng kanyang Ama sa langit. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, kung tapat tayo kay Kristo, huwag nating asahan na maging sikat tayo, na ihubugin ang ating hangarin ng hiwagang ito ng kaharian ng langit. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga miyembro ng simbahan naway maging matapang at lagi ng tapat sa pananampalataya sa gitna ng pakikipagtunggali at pag-uusig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang upang gabayan ang kanilang mga anak sa daan ng pananampalataya at kristyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway magkaroon ng lakas na mapaglabanan ng impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga naliligalig, at yaong nagdurusa sa isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga namayapa, naway maging masayang walang hanggan sa kaharian ng Diyos Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga pakikibaka sa buhay. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa kabila ng aming pagdurusa at bigyan mo kami ng lakas na kumilos ng mayroong pananalig sa iyong salita. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakanabangan at buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ngayong ginugunita sa San Benito, tunghayan mo ang aming mga alay at ipagkaloob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa sa pagdulog sa iyo upang kami pangindapating makamit ng iyong mga kaloob na pagkakaisa at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, kuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Benito ay pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na maulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanang dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ng kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming papat ni Melrey na aming obispot ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan mo't paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Fernando, ni San Benito at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Taglayang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pininanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. At ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sanayin mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Maawa ka sa amin, Kordero, Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin kapayapaan. Magsilod na po ang lahat. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayakan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming napagsaluhan ng haing nagbibigay buhay, aming hinihiling na maganap namin ang itinuturo ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain at sa pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid, sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.